Hello guys! Sa makapanood ng video na ito, guys, naku po, alam nyo ba kung ano to? Sobra guys. Ang bigat nito guys. Binigyan ako ng problema ng kaibigan ko. My God. Friend is requested me to do this vlog. Talaga naman nag-request siya. Kailangan ko daw gawin ang vlog na mayroong title na Old Fashion. Ay, nako. Old Fashion guys, kagaya nga nito. Tingnan nyo ba naman, wala akong lipstick, wala akong makeup, antipara. Ano ba yung sa Tagalog tawag nito? Kasi usually guys, ang tawag ko nito ay eyeglasses, diba? Pero pag sa mga Ilonggo, antipara. Sa Tagalog, I have no idea. And then guys, old fashion ba? Nandito ako nakaupo sa sahig kasi walang lamisa, walang sofa. Kaya nga old fashion eh. Diba? Pero guys, tika nga, may napansin ako. Merong computer. Merong TV. Aba, hindi ko pinagmamalaking TV ko dyan ha. At higit sa lahat guys, anong meron? May mga kandilang malalaki. Ang ganda pa ng design. Old fashion ba yan? Ito pa guys. Ito? Old fashion ba to? Hindi pala. Hindi ko kaya maging old fashion. Saan ka yan? Vodka? Ay, absolute. Iba-ibang flavor. Ay, hindi ko kaya maging old fashion guys. Kaya, ano kaya no? Ang hirap maging old fashion talaga. Pero guys, itong kaibigan ko, ang nag-request talaga nito, na gagawin ko itong vlog, ang old fashion. Is about old fashion. Since you wish this, your wish is my command. Abracadabra. Ngayon guys, alam nyo ba, ito pa sabi ng kaibigan ko guys, ito pa ang sabi ng kaibigan ko guys, ang old fashion ba daw ay isang martyr? Maybe. Diba? Kasi parang martyr ka talaga. Kasi nga, ang old fashion kasi, before they build a family, they have to get married. Kasi nga, old fashion, bawal magsama na walang kasal. Yun yung old fashion. And then, pag kayo ay kasal na, wala kang karapatan, lumaya sa pamamahay ng asawa mo kung binubugbog ka man dyan. Kasi nga, ganun yung old fashion. There is no Republic Act 9262. Kaya kahit patayin ka ng asawa mo dyan, bubugin ka ng asawa mo dyan, wala kang magawa kasi walang makapagpahiwalay ng mag-asawa. Ang saklap no guys, no? Ang hirap naman nun. Kaya ako una-una guys talaga ang nag-break ng ganyang old fashion. Hindi talaga ako pumayag. Mamamatay na lang ako sa pangbubugbog sa akin ng asawa ko. Hindi pa ako aalis dyan dahil old fashion nga. Nakakahiya sa mga paligid dahil mag-asawa kami. Hindi kami pwede maghiwalay. My God, till death do us part. Kasi nga, mag-asawa kayo, ganun yung old fashion eh. Wala kasing divorce dito sa Pilipinas. Ang annulment naman, kung magpa-annul ka, my God, ilang daang libo naman at taon-taon ang mawi-waste mo doon bago pa ma-annul ang marriage nyo at makaladkad pa sa lahat na kahihiyan ang buong pamilya. Yan ang mahirap guys. Sabi pa ng kaibigan ko, I have to make sure na mababago ko daw siya. Na yung matatanggal sa kanya ang pagka-old fashion niya. Paano ko ba yan baguhin? Sige nga. Hindi ko yan masasagot sa kanya na kaya ko siyang baguhin talaga eh. Pero, mayroon akong isi-share sa'yo, my dear friend. Hindi lang ikaw, my dear friend, ang tao na may little bit old-fashioned. Pero, sa totoo lang, mayroon din akong lalaking as an old-fashioned man. Recently lang, nakilala ko talaga siya. Pero, my dear friend, she is my female friend. She is very nice. Since ni-request mo ito, I will give it to you. Okay. How do you describe a person as an old-fashioned person?
An old-fashioned person, of course, definitely, he or she is a conservative person. Dapat nangunguna yung magalang ka. Magalang ka dapat sa magulang mo. Magalang ka sa mga tao sa paligid mo. Kahit sino man dyan ang makakasalubong mo, dapat magandang gabi po, magandang umaga po, nakangiti ka. Kasi yun ang old fashion. Kahit hindi mo kilala yan, ngingitian mo, papansinin mo, magbigay ka ng galang lalo na sa nakakatanda sa'yo. Kasi tinuturo din yan ng magulang sa mga anak kung paano magkaroon ng respeto sa kanila. So ngayon, sasabihin ko sa inyo guys, hindi lang dito sa kaibigan ko ha, to have a good manners. Number 1 yan guys. You should know how to respect people around you, especially your family, your parents. At ang old-fashioned guys, inuuna nila ang pamilya nila. Family first, than other things, than other people. Ay inuuna ang pamilya. Paano ba? Pagising mo sa umaga, pag ikaw ay nanay, tatay, gigising na kayo dapat ng alas 4 ng madaling araw. Ang tatay nandun na papunta sa trabaho. Ang nanay, habang tulog pa ang mga bata, ang nanay babangon na yan at magkukuskos, maglalaba. Kasi her duty as an old-fashioned conservative woman should wake up very early in the morning before sunrise, maglalaba habang tulog ang mga bata. Pagkatapos, isampayan at magluto ng pagkain para pagdating ng 6:30, 7 o'clock, mapakain na ng almusal ang mga anak. Paano mo ma-claim ang sarili mo? Paano ka mag-claim na ikaw ay old-fashioned? Na pagising mo sa umaga, hindi siya umaga, gumising ka na ng alas 9, alas 8, and then hindi ka pa nakamumog, hindi ka pa nakasuklay, timpla ka na ng kape guys. And then lumabas ka na ng bahay mo, pumunta ka na sa kapitbahay mo, bit-bit mo yung tasa ng kape mo at nakipagmarites ka na. And then, ito yung masaklat. Pagising na naman ng mga anak mo, hahanapin ka ngayon ng mga anak mo. Eh di hinanap ko sa mga kapitbahay, and then sabi ng mga anak mo, Mama, kakain na tayo, nagugutom na ako. Sasabihin mo, ay, umuwi ka muna doon, antayin niyo ako. Hala, sige ka pa, tuloy-tuloy pa yung pagmamarites mo doon sa kapitbahay mo. Pero hindi mo namalayan na yung minamaritisan mo ay old-fashioned pala kasi, ay, habang ka dyan nakipagmaritisan, nakipagchismisan, ang kumari mo, nakapagpakain, nakapaglaban na, nakapagpaganda na, naku, na-prepare na siguro pa ng halian. Ang old-fashioned ha, na lalaki, dapat nagtatrabaho, hard work para sa family. Kasi sila dapat ang good provider. Dawi ka mananalita, dawi ka mananamit. So, especially mga babae ha. Malumanay magsalita. At kahit ang pagtawa niyan, bawal tumawa na, alam niyo ba kung paano ang old-fashioned na babae pag tumawa? Yan guys, tinuro yan sa akin ng nanay ko, bawal tumawa. Nalalabas ng bahay ang busis. Sorry guys ha, I am not an old-fashioned woman kasi I really laugh out loud. And then, sa pananamit naman, kagaya sa akin. O ngayon hindi naman ako guys ganun eh. Mahilig ako, magsuot talaga ng kamot na lang ako. Ang hirap naman talaga guys. Alam niyo ba yun, sa sobrang init, gusto ko suot ako ng komportable ako. Naku, pero pag old-fashioned woman, dapat naka-t-shirt lang, nakasuot ng dress na mahaba. Bawal lumabas ito guys, bawal din ito lumabas. Dapat ang manggas hanggang dito, o kaya hanggang dito. Hindi tayo pwede magpakita ng, my God, kasi nga, bawal nga yan, ganun ang mga old-fashioned. Dapat din, hindi magpapagupit ng maiksi. Dapat mahahaba lagi ang buhok. My God, ang hirap ng old-fashioned, no? Diyos ko, mahirap talaga, guys. Guys, alas 5 pa lang ng hapon, dapat nasa bahay ka na, lalo na ikaw ay babae.
Hindi ka pwedeng abutan ng 5:36 o'clock sa labas ng pamamahay mo kasi yari ka sa magulang mo. Walang babae na nasa lansangan na nasa labas alas 5 ng hapon. At never let any man to court you on the road. Hindi pwede kang ligawan ng lalaki sa kalsada, sa daan, sa ilalim ng puno, saan man kayo magtago-tago o sa simbahan kasi bawal yan. Old-fashioned ka nga eh. At never ka makipag-inuman sa mga lalaki, and din pag malasing ka, aba, sumayaw ka na dyan ng tudo o sumama ka na kung saan, kaya one day, magulat na ng magulang mo, umuwi ka na, bundat na. Hindi yan old-fashioned. Ang old-fashioned woman ay talaga naman nililigawan talaga yan sa bahay. Alas 6, kaya nga alas 5 dapat ang babae na anak nasa bahay na, magluto na ng hapunan yan, tumulong na sa magulang kasi baka maya-maya may bisita kang darating alas 6. Nandiyan naman liligaw mo na nagpaalam din sa magulang mo. Alas 6 ka lang ligawan, kailang uuwi na siya ng alas 7 o alas 8. Hindi ka pwede ligawan niya ng araw kasi ang dami mong trabaho. Ganun kaya guys, ang old fashion, ang hirap. At higit sa lahat, naku guys, ito pang masaklap. Hindi ka nga pwedeng ligawan, wala pang cellphone dati, mag-love letter kayong dalawa. Oh my God. Hindi ka basta humawak ng kamay ng babae, hindi mo siya basta-basta halikan kasi pipikutahin ka niyan. Ganun ang old fashion guys. Ang hirap talaga guys, no? Oh my God, it take a lot of effort kung paano mamawin ang heart ng babae na gusto mo. At higit sa lahat guys, bago mo ligawan ang babae na gusto mo, ligawan mo muna ang tatay-nanay niyan. At may pasalubong ka, magsiba ka ng kahoy, mag-igib ka. Oh my God, ang hirap talaga. Ganun ang old fashion. Ngayon pa, millennial na. My gosh, ang hirap naman maging old fashion na ganito na ngayon ang mundo. Uso ng cellphone. Ayan o, uso na rin ng computer. Uso na yung drone. My God. Ang hirap nun guys. Old fashion, gusto mo pang gumamit ng Android. Gusto mo gumamit ng iPhone. Kagaya nito guys, sa kilala kong old fashion talaga to na na lalaki din. Na kahit sinisigaw-sigawan siya ng anak niya, ay very soft pa rin siya kasi nga old fashion siya. Takot pa siyang pumunta dito na makita siya ng mga anak niya kasi nga old fashion siya. Oh my God, ang hirap naman nito. At worst guys, tunayan na old fashion ka at pinalaki mo dapat yan ang mga anak mo, na old fashion din, ikaw nga sinisigaw-sigawan, binabastos sa harapan ng mga tao. Hindi pa yun. Pati asawa mo, babastusin mo, papahiyain mo sa harapan ng mga tao. Old fashion ka ba? Ano talaga itong makalimutan ko to eh. So niya i-include ko ito. Totoo naman to eh. Nakapag-ano lang din naman siya, napag-usapan namin ang farm na maliit. Sa sobrang mong old fashion, naku my dear, ako kamot ako lagi sa ulo ko eh. Nahirapan ako nito. Sa liit-liit na lang ng taniman na yan, sa liit-liit ng farm na yan, papabayaan mo pa ba yan mamatay ang nag-iisang mani? Dahil sa pagka-old fashion mo? And then, ang masakla pa, iiyakan mo pa ng todo. Oh my God, kawawang puso. Dahil sa pagka-old fashion natin, magkakasakit tayo niyan sa puso kasi hindi natin hinayaan na maging masaya. Imbis na magkaroon pa ng maraming produkto, ang nag-iisang mani at mapakinabangan pa ng lahat, mamamatay pa sa sobrang init. Kasi, natuyot na. Pinabayaan mo. Hindi mo diniligan. Diba? Oh my God. Ambis naman na makalaga tayo dyan, makagawa tayo ng sinangag na mani. Pangpulutan sana yan eh. Sayang. Huwag naman ganon. Alam mo my dear friend, sasagutin ko na yon ngayon ang tanong mo sa akin. Kung mababago kita, no one on this earth
can make it change. Can make your life, can make yourself, can make you change. You know why? Only God and yourself can make a change. Hindi kung sino mang tao sa paligid natin ang makapagbabago sa atin. If you wanna be an old-fashioned woman, that is your choice, not mine. Ito nang sagot ko sa'yo. Huwag mo naman pababayaan ang mani na itinanim ni Lord para sa'yo. Kasi, naku, hindi naman makapagprodukto yan. Sigurado. At wag mo naman pabayaan yung puso mo. Ano ka ba naman? Abis na yan. Abis na yung old-fashioned. There is nothing wrong na magiging old-fashioned tayo. Pero you don't claim as an old-fashioned person na hindi naman nakikita sa manners mo, sa behavior mo, sa good attitude mo. Hindi naman nakitaan na respectful ka or nagpaparespeto ka, don't claim it. Kung ikaw naman ay gumawa naman ng mga bagay na hindi maganda sa sarili mo, don't claim that you are an old-fashioned. Kasi, hinayaan mo lang na pagtatawanan ka ng kapwa mo. Di ba? Gamit ka na lang ng radyo. Alam mo ba yung radyo? Di batere. Pag maubusan yan ng batere, ibilad mo sa init saglit yan. Aandar yan. Hindi kaya, pukpukin mo. Ako, ginagawa kayo, pinupukpuk ko yun. Bago ko isalpak ulit sa radyo Naandar yan. Okay, wag kang gumamit ng computer, wag kang gumamit ng cellphone, never message, never chat sa ibang tao. Mag-love letter ka na lang.